Dati, mayroon akong masayang pamilya. Pero ang lahat ng ito ay winasak ng isang misteryosong babae. At ang babaeng iyon ay ang mismong painting na ito. Ano ba itong binili mo? Masyadong nakabalot ng mabuti. Painting lang yan. Para kang ewan. Ang ganda. Mahal ko, napakaganda mo talaga. Hayaan mong alagaan kita. Si Yang Fan pala ay nagawa niya. Yang Fan, ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka kumatok? Nasaan siya? Saan mo itinago ang taong iyon? Ano bang ikinagagalit mo? Wala namang ibang tao rito, di ba? Kung ganoon. Sa tapat ka talaga ng painting na iyan, gumagawa ng ganoong bagay? Masyado lang kasing malaki ang pressure sa akin. Dahil ba sa sobrang pressure ay kailangan mong gumawa ng malaswang bagay sa isang painting? Xiao Xuan, lalaki rin naman ako. Tsaka ang katawan mo ngayon ay hindi pa nababagay sa ganong bagay. Masyado ng gabi. Magpahinga na tayo. Saan galing ang vanishing cream na ito? Bakit mayroong ganito dito sa loob ng kwarto? Kasi isinasama iyan bilang freebie sa painting mula sa auction. Isang freebie? Mga gamit na pambabae ang ibinibigay nila? Huwag mong hawakan yan. Bakit mainit ang painting na ito kapag hinahawakan? Sino ang nagsabi sa iyong hawakan yan? Lumabas ka. Sinisisigawan mo ako? Dahil lang sa isang painting, sinisigawan mo ako? Huwag mo akong pakialaman. Layas. Magsama kayo ng pangit mong painting habang buhay. Madam? Nag-away po ba kayo ni sir? May sasabihin po sana ako, kaya lang ay nag-aalinlangan akong magsabi. Kapag nagbabantay po ako sa gabi, lagi ko pong naririnig sa loob ng study room ng anak nyo na may boses ng babae. Ano ang sabi mo? May hinala po ako na baka may itinatagong babae, ang asawa nyo sa likod nyo. Ano? Sinasabi mo ba na ang asawa ko ay may itinatagong babae sa opisina? Hindi mo dapat basta-basta sinasabi ang mga ganyang bagay. Madam, nitong mga nakaraang araw, bukod sa madalas siyang natutulala habang kumakain, lagi rin siyang pumupunta sa opisina kapag hating gabi. Napakahiwaga ng kinikilos niya. Tiyak na may inilihim siya sa inyo. Pero ang malinaw na, Kung totoo man ito o hindi, mabuting suriin nyo para malaman ang totoo. sige. Sige. Sana ay. Nag-iisip lang ako ng sobra. Nandito na. Ang tao sa loob ng painting, ang nagbago ang posisyon niya. Nasaan ang babaeng yon? Iharap mo siya sa akin. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Sa kwartong ito, bukod sa akin, sino pang babae ang pumasok dito? Huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Lumabas ang nasa painting? Tama ba? Kagabi, sinadya kong maglagay ng harina sa sahig dito. Hindi ko akalaing ngayong araw, makakakita nga talaga ako ng bakas ng paa ng babae. Ding Xuan, nababaliw ka na? Paano namang ang larawan ay magiging tao? Masyado ka ng maraming naririnig na kwentong bayan. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang mga bakas na iyon? Tayo lang ni Asiang ang dalawang babae dito? At palagi ko siyang kasama? Ang bakas ng paa na ito, siguradong sa babaeng yun ito. Baka naman sa daga lang ang bakas na iyon? Huwag ka na nga mag-eskandalo dito. Pwede ba? Nagsusuot ba ng high heels ang mga daga sa inyo? Talagang gusto mong makipag-away, no? Yang Fan, 3 taon na tayong kasal.
Inayos ko ang lahat dito sa bahay at pati sa labas. Bakit mo nagagawa ito sa akin? Huwag mo akong drama-dramahan. Normal lang sa babae ang mag-alaga ng tahanan, di ba? Wala ka talagang katuwiran. Ako pa ang walang katuwiran? Young fan, tignan mo ang mga mata ko. Sabihin mo, wala ka pa talagang itinatago sa akin? Wala akong itinatago. Nasa isip mo lang ang multong yan. Lumabas ka. Ayaw kitang makita sa ngayon. Linawin mo ang mga sinasabi mo sa akin. Lumayas ka. Sabi ng lumayas ka, hindi mo ba naintindihan? Young fan! Young fan! Young fan! Young fan, buksan mo ang pinto. Sa wakas, umalis din siya. Nakaka-suffocate doon sa loob. Mas mabuti pa rito. Swanel, sabi mo pinagtataksilan ka ng anak ko sa ibang babae? Totoo ba yan? Ma? Young fan, nawawala na sa sarili si Young fan dahil sa painting na iyan. Doon sa painting, may itinatagong babae. Siguradong nahibang na ang bastos na yun. Natuto ng mga ganyang kasalaulaan. Tara, samahan mo ako doon. Hoy, buksan mo ang pinto. May lakas ka ng loob na magtago ng babae, pero wala kang lakas ng loob na magbukas ng pinto, ganoon ba? Ma, bakit po kayo nandito? Kung hindi pa ako pumunta rito, mabubuwag na ang pamilyang ito. Nasaan ang painting? Nasa doon po ang painting. Ay, ma. Mama? Ay ma, ingat po, mainit ang painting na iyan. Mainit? Malamig naman ito ah. Swan masyadong mataas ba ang stress mo? Hindi po, kitang-kita ko. Saan galing ang painting na ito? Ibinigay po iyan sa subasta. At akala ko po ay maganda itong tignan. Dahil ba maganda iyan ay gagawa ka na ng mga ganyang kasasamang gawain? At sisigawan mo pa ang sarili mong asawa? Ma, hindi po. Medyo pagod lang po ako. Naguluhan lang ang isip ko. Paano ang mga gamit pang babae at suklay? Libre lang po talaga ang mga iyon. Kung ayaw niyo pong maniwala ay tanungin niyo ang mga taga-subasta. Swanel, pangkaraniwang painting lang naman ito. At malinis naman ang kwartong ito. Ma, pati po ba kayo ay hindi naniniwala sa akin? Swanel, naniniwala akong nasaktan ka. Pero normal lang naman sa mga lalaki ang maging ganyan. Ikaw ang legal na asawa. Dapat ay mas maging mapagpasensya ka. Nandito lang siya sa loob. At nakikipagtalik sa ibang babae? Narinig ko mismo ng sarili kong mga tainga. Nasaan ang ebidensya? Schwanner, kinuha ka ni pamilyang yang bilang asawa. Dahil mabait ka at marunong umintindi. Huwag kang gagaya sa mga tsismosa sa palengke. At baka magulo ang tahanang ito. At ikaw, matuto kang tumino. Kapag nalaman ko pang binabalewala mo si Swanner. At siguradong parurusahan kita. Sige na. Karaniwan lang sa mag-asawa ang may ganyang tampuhan. Dapat ay tapos na ang usapang ito. Sige po, kung walang gustong maniwala sa akin, ako na mismo ang maghahanap ng ebidensya. Mag-usap tayo. Ano na naman bang pag-uusapan natin? Hindi ba sabi ni Mama? Tama si Mama? Masyado lang akong naging tensyonada. Siguro, talagang napapadalas lang ang pag-iisip ko ng kung ano-ano. Natatakot lang naman ako na baka iwan mo ang pamilyang ito. Pati na ako. Ang painting, kung gusto mo ay itago mo lang. Hindi na ako gagawa ng gulo sa susunod. Buti naman. At naiisip mo yan. Mabuti pa nga. Aalis muna ako para asikasuhin ang ilang bagay. Pasensya ka na at nahihirapan ka. Muntik na siyang makatuklas kanina sa labas. Ikaw talaga ang pinakamabuti. Hindi gaya ng Ding Xuan na iyon na mukhang los siyang lagi na lang mapaghinala. Nakakainis na talaga siya. Pero kailangan mo pa rin magtiis. Hanggang sa tuluyan na siyang maniwala at hindi na siya maging maingat. Ano bang titiisin ko? Ikaw talaga. Napaka-atitudo mo pa rin. Nakakainip kayang
Maghintay doon sa loob. Nasaan ang masamang babaeng iyon? Lumabas ka dyan. Bakit ka nagtatago sa loob ng cabinet? Nababaliw ka na ba? Nasaan ang babaeng iyon? Nakita ko iyon kanina. Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat mo. Tayong dalawa lang ang nandito sa kwartong ito. Saan naman manggagaling ang kamay na iyon? Hindi ito maaari. Malinaw na nakita ko talaga iyon. At narinig ko pa siyang kinakausap ka. Bukod sa pagiging praning mo, ano pa ba? Mag-isa lang talaga ako rito sa loob ng kwarto. Kung ganoon, sino ang kinakausap mo kanina? Narinig ko ang lahat. Kinakausap ko lang ang sarili ko. Yang fan, nagsisinungaling ka? May kakaiba talaga sa painting na ito? Nahihibang ka na. Ikaw ang may problema. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Kailangan mo na yatang patingnan ang utak mo. Ano bang pinagtatalunan nyo? Gusto nyo bang marinig kayo ng lahat? Schwanner, ano na naman bang pinaggagawa mo? Nay, kanina po, narinig ko talaga na may kausap siyang babae at nakita ko rin. Nay, nagtago siya sa cabinet para silipan ako. Tapos nag-i-illusion pa na may humahawak sa balikat ko. May problema na talaga ang utak niya. Schwanner, ano ang sinabi ko sa iyo nung huli? Ikaw ang legal na manugang ng pamilyang Yang, pero buong araw mong pinagdidiskitahan ng isang painting. Hindi iyan magandang tingnan. Nay, kahit kayo ayaw niyo akong paniwalaan. Totoong nakita ko iyon. Schwanner, naniniwala ang nanay na nahihirapan ka. Alam kong napapabayaan ka ni Fanner nitong mga nakaraan, pero mag-asawa kayo. Kailangan nyo ng pag-unawa sa isa't isa. Pati ikaw. Samahan mo ng mas madalas si Schwanner. Huwag kang laging nakatulala sa painting na iyan. Kapag nakita ko pa iyan, talagang kukunin ko na iyan. Opo, Nay. Tama na. Magpasensiyahan na kayong dalawa. Schwanner, sumama ka muna kay nanay sa kwarto. Sasamahan kita sa pagtulog ngayong gabi, at hayaan mo munang magpalamig ng ulo si Fanner. Tara na. Mamaya lang. Gagawin ko sa mga aagaw na iyan, pati na ang painting na iyan, na maglahong lahat at maging abo. Ngayong gabi, kailangang matapos na ang lahat. Magandang dilag. Hayaan mong alagaan kita. Napakaganda mo talaga. Mamatay na ang dapat mamatay. Isa lang sa atin ang dapat manatili. Kapag nasunog ka na, magiging payapa na ang lahat. Sa likod ng painting na ito, bakit may sikretong silid? Bakit may secret room sa likod ng painting? Ding Xuan, ikaw na babaeng walang hiya ka. Nasisiraan ka na ng bait. Pagbabayarin kita. Ako? Nasisiraan ng bait? Ikaw ang baliw. Sa likod ng painting na ito, bakit mayroong secret room? Anong nandoon sa loob? Kailangang pumasok ako para tignan. Walang hiya ka. Sobrang pinagbigyan na kita. Tatapusin kita. Tumigil ka. Anong nangyayari dito? May secret room sa likod ng painting na ito. May tinatagong babae si Yang Fan sa loob. Wala akong ganoon. May sakit siya sa utak. Kung ano-anong sinasabi niya. Fanner, magsabi ka sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang nandoon sa loob? Ako, Tingnan nyo. May naririnig na boses sa loob. Totoo nga na sa loob ng secret room na ito ay nagagawa ni Yang Fan na magtago ng babae. umalis kayo. Layas na sinabi ko. Akin ang silid-aralang ito. Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso para pumasok? Yang Fan, kapag hindi mo kami pinatuloy ngayong araw, ibig sabihin ay may itinatago ka. Fanner, tumabi ka dyan. Ma, totoo po ito. Chungguy, Opo. Huwag kang kikilos. Ma, nagmamakaawa ako sa inyo. Iwan niyo naman ang konting dangal ko, please. Hindi talaga pwedeng pumasok. Kapag pumasok, masisira ang pamilyang ito. Ngayon ay gusto kong pumasok para makita kung ano talaga ang nasa loob. Walang hiya ka. Kasalanan mo itong lahat? Gusto mo bang pagbayarin kita? hawakan niyo siya. Ma? Wag po. Wag po sana. Papasok talaga ako.
Paano ito nangyari? Tapos na. Wala na ang lahat. Ito. Ma? Tingnan nyo. Dito pala si Yang Fan, nagtatago ng babae. Ang husay niyang magtago ng kinakasama. Wala dito ang babae. Tiyak na nagtatago iyon sa ibang lugar. Lahat kayo, lumabas. Ang nangyari ngayong gabi, kapag may lumabas na kahit isang salita, Opo. Wala po kaming alam. Fanner, lumuhod ka sa harap ko. Magsalita ka. Sino ang babae? Sa kwartong ito, Walang babae rito. Walang babae? Kung ganoon, ang mga gamit na ito? Huwag mong sabihing pan-display lang ang mga ito. panlin lang ang painting. Ginamit mo ang pagtingin sa painting para makapasok sa opisina hating gabi. At ang totoo ay dumaan ka sa sikretong pinto para makipagkita sa kanya. Hindi ba? Nakasabit ang painting na yun doon para lang takpan ang sikretong pinto. Yang Fan, paano mo ito nagawang gawin sa akin? Walang hiya ka. Ang reputasyon ng pamilyang Yang ay tuluyan mo ng sinira. Magsalita ka. Sino ang babaeng iyon? Wala. Walang babae. Wala. Kung ganoon, ang mga gamit na ito, para ba sa iyo ang mga ito? Yan. Sino ito? Hindi ko alam. Marahil ay Ma? Bago ang tela na ito, matingkad din ang pagkakaburda? Tiyak na sa babaeng iyon ito. Tanner, bibigyan kita ng huling pagkakataon, ipagtapat mo na sa akin, at pananatilihin ko ang iyong dangal, ngunit kapag ako ang nakatuklas nito. Sino yan? Sinong nasa labas? Shunggui. Siyang! Iyan ba ang itinatago mong babae sa labas? Pwedeng magtago sa malayo, pero hindi makakatakas dito. Sa nakikita ko kay Yang Fan, ang masamang babaeng iyon ay malamang na naririto lang sa pamilyang Yang. Wag na kayong sumigaw. Kung nasa mansion lang ang taong iyan, siguradong mahuhuli natin siya. Yang Fan, naririto siya, di ba? Dahil kung hindi, paano siya makakapagtago? At aalis-alis? Anang walang nakakapansin? nagsisinungaling ka. Sige. Sige na, isa kang traidor. Magsalita ka. Sino ba ang walang hiyang babaeng iyon? Sino ba talaga siya? Hindi. Ma, hindi iyan ang iniisip nyo. Ma, nitong mga nakaraang araw, mayroon bang sino man dito sa bahay natin na nananatiling espesyal na bisita? O kaya naman, ay may dumating na kakaibang katulong? Noong nakaraang mga araw, ang malalayong kamag-anak ng iyong tiyahin, hindi ba pumunta siya sa lungsod para magtrabaho at tumira dito sa bahay natin? Ang pangalan niya ay si Su Qingyan. Walang hiya ka. Kahit wala kayong relasyon sa dugo, dapat pa rin siyang tumawag sa iyo bilang cousin. Ikaw? Paano mo iyon nagawa? Noong pinakasalan mo si Swan Air, ano ba ang ipinangako mo? Paano mo ito nagawa sa amin? Wala kang hiya. Talagang wala kang hiya. Ma, mahal talaga namin ang isa't isa ni Qingyan. Mabait siya at maalaga. Marunong siyang umintindi. Higit pa kay. Kaya naman ba lahat ng ito ay sadyang hinayaan mong malaman ko? Pinalabas mong gawa ito ng litrato para lang pagtakpan ang maruming gawain ninyo. Tanner, ikaw, nawala ka na sa katinuan. Yang Fan, napakahusay talaga ng iyong plano at pakana. Ginagawa mo akong parang tanga, pinapaikot-ikot mo lang ako. Ngayong nakuha na natin ang lahat ng ebidensya, sa oras na mahanap natin siya, lahat ng mga bagay ay magiging malinaw na sa lahat. Ikaw, lumabas ka at lumuhod sa labas. Hanggat wala akong pahintulot, huwag kang tatayo. Swanner, dalhin mo rito si Su Qingyan. Ma, huwag mo na pong pahirapan si Qingyan. Lahat ng iyon ay ideya ko. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita ngayon. Kumatok ka? Opo. Cousin? Cousin? Tulog na po ba kayo? Ipinapatawag po kayo ng Madam. Buksan mo ang pinto! Maghanap kayo. Opo.
Batang ginang, ang laging binabanggit niyang baul ay wala na. Pati ang mga damit, lahat ay dinala niya. Pumunta ka sa mesa at tingnan mo kung may nawawalang anumang mahalagang gamit. Para po sa inyo batang ginang, sa loob po ng drawer ay parang may kulang na ilang pera. Tahasang pagnanakaw ang pagtakas niyang ito. Asyang, meron ba siyang itinanong sa'yo kamakailan? Batang ginang? Ako. Hindi ko po kayang sabihin. Magsalita ka. Patawad po, batang ginang. Maawa po kayo. Ang pinsan niyo po, binigyan niya po ako ng 2 pilak na barya. Sabi niya, ay gumawa raw ako ng ingay para mabigyan ko siya ng babala. Nabulag po ako sa pera. Ako, nagkamali po ako, batang ginang. Kaya pala, ikaw pala ang kasabwat. Pasensya na po, hindi ko na po uulitin ito. Batang ginang, patawad po talaga. Tumayo ka. Hindi mo na kita paparusahan sa ngayon. Pero bibigyan kita ng pagkakataon para makabawi sa iyong mga kasalanan. Sa tingin mo, saan siya pupunta? Tinanong niya po ako noong nakaraang araw kung paano pumunta sa daungan at saka kung may mga tiket pa sa gabi papuntang probinsya. Plano niya palang tuluyang lumayas. Ngayon din, puntahan mo agad si Old Jang the Doorman at sabihin mong bantayan ang daungan ngayon din. Sige po, gagawin ko po agad. Tongfu number 7. Puno ng mga delikadong tao sa lugar na iyon. Alam ba ito ni Yang Fan? Ano na? Nasaan siya? Nakatakas siya. Tinangay niya ang ilang mga damit at mahahalagang gamit. At isa pa, sinuhulan niya si Asyang para magbantay para sa kanya. Sobra na ito. Bukod sa pakikipagrelasyon sa iba, nangahas pa siyang magnakaw. Akala ba niya ay wala lang ako dito sa Shenlanyin? Ma, pinapunta ako na si Asyang at ang guwardyang si Lao Jiang sa pantalan para magbantay. At isa pa, sa loob ng kwarto niya nahanap ko ito. Tongfu 7? Tongfu 7. Sa ganoong klaseng lugar, isang batang babaeng katulad niya. Paano niya nalaman ang lugar na iyon? Baka naman, matagal na niya eh. Panner, alam mo ba ang lugar na ito? Hindi po. Hindi mo alam? Sige, kapag nahuli ko na siya, may paraan ako para mapagsalita siya. Madam, sa pantalan, ang papuntang probinsya na huling biyahe ng barko, 30 minuto na ang nakalipas, simula nang umalis ito. Maaari siyang tumakas ngayon, pero hindi siya makakapagtago habang buhay. Swan Air, bukas ng umaga, magsama ka ng 2 tao. At bantayan niyo ang Tongfu 7 para sa akin. Sige po, Ma. Madam, may nalaman na po ako. Sabi ng mga kapitbahay, minsan daw ay may isang batang magandang babae roon. Base sa description, parang ang pinsan na dalaga po iyon. Sabi ko na nga ba? At ano pang sumunod? Hindi po ako pumasok sa loob dahil baka makatunog siya, kaya nagbantay lang ako sa labas at nakita ko ang pinsan na dalaga ay mali. Si Su Qingyan, lumabas siya dala ang kanyang maleta na tila ba aalis na siya. Nasaan siya? Nahuli ba siya? Nahuli po siya, kasalukuyang binabantayan sa labas. Dalhin niyo siya rito. Iangat mo ang iyong ulo. Pinansyal. Sister-in-law? Alam ko po na nagkamali ako. Parang awa nyo na, patawarin nyo ako. Mali? Saan ka banda nagkamali? Hindi ko po dapat kinuha ang pera at tumakas. Pero kami ni Cousin ay wala talagang ginagawang masama. Tumigil ka. Hanggang ngayon ay puro kasinungalingan pa rin ang sinasabi mo. Lahat ng ebidensya ay tinuturo ka. Wala talaga kaming ginagawang masama ni Cousin. Bakit ayaw nyo pong maniwala sa akin? Kung wala talaga kayong ginagawang masama,
Bakit nasa loob ng silid aklatan? Ang panyo mo? Huwag ka nang lumingon. Nakakulong na si Yang Fan at wala nang makapagliligtas sa iyo. Sister-in-law, alam kong ikaw ang pinakamakatuwiran. Wala talaga kaming ginagawang masama ni cousin. Hindi ko rin po alam kung bakit ang panyo ko ay nandoon sa loob ng lihim na silid. Tama na. Ilong niyo ang masamang babaeng ito. Dito sa pamilyang Yang, ay hindi kami tumatanggap ng salot na katulad mo. Cousin? Cousin? Tulungan mo ako, cousin. Wala akong ginawang ganoong bagay, wala akong sala. Busala ng bibig niyan. Nay, ano po ang gagawin sa kanya? Ikulong niyo muna siya. Si Yang Fan po? Hayaan niyo lang siyang lumuhod doon hanggang sa matauhan siya. Madam, batang ginang, pwede po ba akong magdala ng tubig kay Young Master? Wag na. Hindi siya mawawala sa gutom. Siyang, sumunod ka sa akin sandali. Siyang? Yung naging tingin sa iyo ni Suching yan kanina? Ano ang ibig sabihin yon? Wala po. Wala po iyon. Siguro po ay nagalit siya dahil isinumbong ko siya. Nagalit sa iyo? Hindi ba't sinuhulan ka ni Suching yan? Tapos binaligtad mo siya at nagsabi ka sa akin? Anong balak mo? Natakot lang po akong lumaki ang gulo. Tsaka katulong po ako ng pamilyang Yang, kaya natural lang na sa amo ako kakampi. Yung nakaburda na salitang yan sa panyo? Napakaganda ng pagkagawa. Si Suching yan, isang kamag-anak lang na nakikitira rito. May ganoon ba siyang klaseng galing? Baka po tinuruan siya ng nanay niya? Ilang taon nang wala ang nanay niya? Siyang, ilang taon ka na rito sa pamilyang Yang? 3 taon na po, ma'am. Dumating po ako noong taong ikinasal kayo. 3 taon. Yung suklay sa loob ng opisina? Natatandaan mo ba iyon? Ano po? Anong suklay po? Yung kulay puti? Yung nakalagay sa tabi ng cream? Hindi. Hindi ko po napansin. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Opo, ma'am. Swanel, kasalanan naming pamilyang Yang sa iyo. Yung walang hiyang Yang Fan na iyon. Ma, huwag na po muna natin pag-usapan iyan. Pakiramdam ko po, hindi nagsisinungaling si Suching yan kanina. Ang mga tingin niya po ay paradyeng nakatingin kay Asyang. Kay Asyang, anong kinalaman niya rito? Hindi ko po alam. Pero tingin ko po, may gustong sabihin si Suking yan? Anong magagawa ng isang katulong? Tsaka 3 taon na nating kasama si Asyang. Mabait at masunurin siya. Ma, yung suklay po doon sa kwarto. Natatandaan niyo pa po ba? Oo, bakit? Parang nakakita po ako sa kwarto ni Asyang nang saktong katulad niyon. Ang ibig mong sabihin, Para sa akin po ay masyadong nagkataon lang. Ma, naalala niyo pa po ba? Kung kailan eksaktong nagsimulang pumasok si Asyang sa pamilya natin? noong taong nagpakasal ka dito, yung nanay niya ang dating taga-alaga natin. Noong nagkasakit siya at nawala, naawa ako sa kanya, kaya hinayaan ko siyang manatili rito. Posible kaya po na may namamagitan sa kanila ni Yang Fan? Imposible. Swanel, alam kong galit ka, pero wag kang basta-basta maghihinala. Gusto ko po. Sana siyang makausap ng personal. Si Suching yan. Ngayon na, Opo. sige, mag-ingat ka. Batang ginang, Buksan mo ito. May sasabihin lang ako sa kanya. utos po kasi ng amo. Pumayag na si Madam. Sige po. Punta ka rito para pagtawanan ako? Isang beses ko lang itatanong ito. Ikaw ba ang nasa loob ng sikretong kwarto? Anong ibig mong sabihin? Ang panyong iyon ay sa iyo nga. Pero hindi ito ang gawa mo. May kalyo ang hintuturo mo sa kanang kamay, pero dahil iyan sa pagsusulat at hindi dahil sa pananahi. Ikaw? May gustong magpahamak sa iyo. Sino ito? Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Dahil kaya kitang iligtas sa matinding pagdurusa. Pangangaliwa at pagnanakaw, magaan na parusa pa ang itapon ka sa ilog. Ako? Ang alam ko lang, nalasing si Pinsan isang araw at sinabi niya sa akin na matagal na siyang may ibang nagugustuhan. Kailan pa iyon?
matagal na. Pero, kailan lang, biglang naging malapit sa akin si Pinsan at pinasama niya ako sa isang palabas. Sinabi niya na kapag nagtagumpay ang plano, bibigyan niya ako ng malaking pera para makapagsimula ng bagong buhay sa malayo. Isang palabas? Ang magpanggap bilang babaeng nasa painting. Sister-in-law, sinabi ko na sa iyo na wala akong kasalanan. Bakit hindi mo iyan sinabi noong una pa lang? Nasanay na ako sa hirap. Kaya nasilaw lang ako sa pera. At sinabi naman ni Pinsan na kapag nabulgar ang lahat, poprotektahan niya ako. Poprotektahan ka? Kahit ang sarili niya ay hindi niya mailigtas. Sandali. May isa pang bagay. Minsan ay naglalantari si Pinsan sa tulog at may binanggit siyang pangalan. Anong pangalan? Siyang? Hindi ba nakaluwad ka lang kanina? Bakit ka nandito? Ang mga desisyon ko sa buhay ay wala ka ng pakialam. Pinuntahan mo ba si Suching yan? Bakit? Nag-aalala ka? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto kong malaman ang katotohanan. Ang totoo ay tinukso niya ako? Ganun lang iyon kasimple. Doon sa sikretong kwarto. Ang mga damit ng babae at ang mga alahas, sa kaniya ba ang mga iyon? Siyempre, ako ang padre de pamilya dito, kaya ang sasabihin ko ang masusunod. Ding Xuan, huwag mo akong sagarin. Ako pa ang sumasagad sa iyo? Ikaw ang sumasagad sa akin. Ano ba talaga ang relasyon niyo ni Xiang? Si Xiang? Anong problema kay Xiang? Binanggit mo ang pangalan niya habang nananaginip ka. Kalokohan. Narinig ni Suching yan. Kailangan ba nating harapin siya para malaman? Nananaginip lang ako noon. Nanaginip ako tungkol sa ina niya. Inalagaan ako ng ina niya noong bata pa ako. Yang Fan, hanggang ngayon ba ay may itatago ka pa sa akin? Tingnan mo ako sa aking mga mata at sabihin mo sa akin, kayo ba ni Xiang ay may itinatagong sikreto? Wala. Sige. Maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Lumabas ka na muna, pagod na ako. Ding Xuan, Labas! Nagsisinungaling ka. Puro kasinungalingan ang lahat ng sinasabi mo. Maghintay muna tayo. Siyang, pinapalabas ka ni Madam para maglinis ng kwarto. Papunta na? Siyang, nabalitaan mo na ba? Baka parusahan si Kusin sa tubig. Talaga po? Siyempre naman, kasi itong si Madam, ayaw na ayaw sa ganyang gawain ng pamilya. Galit na galit siya sa ganyan. Si Young Master po? Si Young Master ba? Buong magdamag na nakaluhod si Young Master kahapon. Pagkatapos nitong umaga lang ay tinawag siya ni Madam para pagsabihan. Hay, kamalasan naman talaga sa pamilya. Oo nga po. Ang saklap talaga. Siyang, malapit ka naman kay Madam. Sa tingin mo ba ang babaeng nasa sikretong kwarto ay walang iba kundi si Kusin? Paano ko naman malalaman? Pero balita ko may panyo silang nahanap doon sa loob ng sikretong kwarto. At ang pangalan ni Kusin ang nandoon. Sino pa ba ito kung hindi siya? Sinabi na ng matanda, bawal nating pagtsismisan ang mga gawain ng amo natin. Parang nakalimutan mo na yata. Opo, tama po si Sister Xiang. Doon muna ako, sa kabila magpupunas. Kailangang magkaroon ng paliwanag sa bagay na ito. Ma, bakit ba kailangan mo pang... Ma, mayroon akong naiisip. Magsalita ka. Para maiwasang maparusahan ang mga inosente, suriin nating muli ang lihim na silid, baka sakaling may bago tayong matuklasan. Ano pa ang paposibleng mahanap? Halimbawa na lang po, ang mga fingerprint. Ding Xuan, masama kang babae. Manahimik ka. Sinabi ko na sa inyo na ang babaeng iyon ay si Suching yan. Ano pa ba ang gusto nyo? Fingerprint? Nabasa ko na po noon sa isang libro na ang guhit sa daliri ng bawat tao ay hindi magkakapareho. Kung mayroon mang ibang babae sa loob ng lihim na silid, ang kanyang fingerprint ay tiyak na naiwan sa mga gamit doon. Paano naman natin iyon masusuri? Madali lang po. Gamit ang pinong pulbos, lilinisin ang buong metal na lamesa. At pagkatapos ay lalabas ang mga marka ng fingerprint. Pagkatapos ay ipapatawag ang lahat ng mga babae dito sa bahay para kuhanin ang kanilang bakas ng kamay
para pagkumparahin ang mga ito. Sige, maaaring gumana ang paraang iyan. Hindi maaari. Ako ang nandoon noong nangyari iyon. Kung sino ang sabihin ko, iyon ang totoo. Ano bang kinakatakutan mo? Kung si Suchingyan nga iyon, siguradong maiiwan ang kanyang fingerprint. Ngunit kung hindi siya iyon, ay mapapatunayan nating wala siyang kasalanan. Gawin niyo iyan. Swanner, ihanda mo na ang lahat. Opo. Madam, Batang Ginang, uminom muna po kayo ng tsaa. Ilapag mo lang dyan. Opo. Ma, ang tingnan mo ito. Ang daming fingerprints. Karamihan ay sa lalaki. Pero ang isang ito, mukhang sa babae. Dalhin dito si Suching yan para kuhanin ang handprint. Asyang, una ka na. Batang Ginang, ako. Kailangan ko pa ba talagang gawin iyan? Hindi naman ako kailanman nakapunta sa lihim na kwarto. Gawin mo na lang bilang formalidad. At kapag nag-fingerprint ka, mapapatunayan din ang kawalang sala mo. Sige po. Hindi siya ang may-ari nito. Sabi ko na sa inyo, Huwag kang magmadali. Nandyan pa si Suching yan. Ibigay mo ang handprint mo. Hindi rin ito sa kanya. Kung ganoon, kanino ang isang ito? baka naman ang taong iyon ay wala sa atin dito? Imposible. Baka posible naman na naiwan ito ng dating nakatira rito? Kasi naman, tungkol sa sikretong kwartong ito, ay wala tayong masyadong alam. Tama-tama. Ang sikretong kwartong ito ay hindi ako ang gumawa. Napakagaling naman na pagkakataon at naiwan pa rito sa lagayan ng mga gamit. Hindi po. Ma, bago pa lang ang mga fingerprint na ito dahil kung hindi ito agad lilitaw pagkatapos lagyan ng pulbos. Sino naman kaya ang gagawa noon? Asyang, kanina, sa pagkuha ng fingerprint, anong kamay ang ginamit mo? Batang ginang, kaliwang kamay po ang palagi kong ginagamit. Dahil dyan, subukan mo namang gamitin ang iyong kanan at gawin itong muli. Tama na. Ding Xuan, talaga bang gusto mong pahirapan ng tao para lang makontento ka? Sino ba ang pinapahirapan ko? Kakaunti lang ang mga babae dito sa bahay. Napatunayan ng hindi kay A siyang iyon. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Kung ganoon, bakit hindi mo siya hayaang gamitin muli ang kanyang kanang kamay? Ako, patingin ko lang ay hindi na iyong kailangan. Magsitigil kayong lahat. Sang, gamitin mo muli ang iyong kanang kamay. Nangangako po ako sa inyo na hinding-hindi ako iyon. Hindi po ako kailanman pumasok sa sikretong kwartong iyon. Saka, ako po, kaliwete po ako. Paano ko naman po magagamit ang kanang kamay ko? Ganoon ba? Sungwe, hawakan ang kanang kamay ni Sang at subukan ninyong muli. Opo. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin. Hindi niyo ako pwedeng pagbintangan ng walang sala. Ikaw? Ako nga, bakit may problema? Paano mo nagawa? Bakit hindi? Hinintay ko ang araw na ito. 3 taon na akong naghihintay. 3 taon? Mula nang mapangasawa ko ang pamilyang ito, ginagawa niyo na ito? Sir, totoo ang sinasabi ko, 'di ba? Noong taong iyon, noong pinilit kang pakasalan si Binibining Ding, paano ka umiyak habang nakayakap sa akin? Panner, totoo ba ang lahat ng mga sinasabi niya? Hindi niya yan kayang aminin, kaya ako na ang magsasabi para sa kaniya. 3 taon na ang nakakalipas, naging kami na ng sir nyo. Ikaw naman, pilit mo siyang ipinakasal kina Binibining Dingding Xuan. Kaya pala, ang ganoong na lang ang galit mo sa akin? Sana ay wala ka na lang sa buhay namin. Ikaw, sa tingin mo ba ay sino ka? Bakit mo kailangang agawin ang posisyon ko? 3 taon na akong sumusunod sa kaniya, nag-aalaga sa lahat ng kailangan niya. Ikaw, anong nagawa mo? Marunong ka lang maging Binibining Yang?
May alam ka pa bang iba? Tumahimik ka, isang katulong lang, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Katulong? Madam, nakalimutan mo na ba kung sino ang nanay ko? 20 taon na nagsilbi ang nanay ko sa inyo. Pagkatapos, ay ipinakasal lang siya sa mayordomo ng mansyong ito. Noong mawala na siya, nangako ka sa kaniya na aalagaan mo ako ng mabuti. Hinayaan kitang manatili sa mansyon at binigyan kita ng trabaho, iyon ang paraan ko ng pag-aalaga sa iyo. Pag-aalaga? Ang pag-aalaga ba sa akin ay ang hayaan akong maging katulong habang buhay? Ito ba ang sinasabi mong maayos na pag-aalaga? Kay malas naman ng pamilyang ito, dahil sa isang katulad mong bastos. Ang pamilyang Yang ay mawawasak lang sa mga kamay mo. Ma, ayaw ko pong maging batang master ng pamilya Yang. Gusto ko lang makasama ang mahal kong babae habang buhay. Lagi na lang pong nagmamataas si Ding Xuan at nakikialam sa lahat ng bagay. Si Asyang lang ang nakakaintindi sa akin. Sa tingin mo ba, ang pag-aasikaso ko sa bahay na ito ay pagmamataas lang? Narinig mo ba? Ako lang ang tanging nasa puso ni Yang Mas. Ang pangahas mo, dito sa bahay na ito, wala kang karapatang magdesisyon. Sunggoy, gapusin mo ang babaeng iyan. Huwag kayong lalapit. Kapag lumapit pa kayo, ay tatapusin ko ang buhay ko rito. Tingnan natin kung paanong ang pamilyang Yang ay magpapaliwanag sa ibang tao. Asyang, huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Young Master, totoong mahal kita. Pero ang nanay mo, pati na rin ang babaeng ito, hindi ako matanggap. Mabuti pang mawala na lang ako rito para malaman ng lahat na ang pamilyang Yang ay naging malupit sa akin. Binabantaan mo ba ako? Mahal na ginang, isipin mong mabuti na kung mawala man ako rito at kumalat ang balita, ay malalaman ng lahat ang pakikipag-ugnayan ni panganay na batang master ng pamilya Yang sa kaniyang katulong at kung paano ang asawa ng may-ari ng pamilyang Yang ay nagmaltrato sa akin. Asyang, ibaba mo muna ang kutsilyong iyan. Ayaw ko. Maliban na lang kung may isang bagay na ipapangako sa akin ang mahal na ginang. Ano yun? Gusto kong maging opisyal na bahagi ng pamilya. Hindi ko kailangang maging unang asawa. Kahit pangalawang asawa lang, sapat na. Kung hindi ay aalis na ako sa mundong ito ngayon din. Nananaginip ka ng gising. Sige, mabuti. Maghanda na lang kayo sa kung ano ang mangyayari sa akin. Asyang, talaga bang gusto mo nang mawala? Ano? Kung talagang gusto mo nang mawala, ay wala ka dapat dito at hindi nakikipagtalo sa amin. Pinupusta mo na hindi kayang mawala ka ni Yang Fan. Pero kung iisipin mo, kahit na talagang mawala ka na, papagalitan lang si Yang Fan at magpapatuloy pa rin ang pamilyang Yang habang ikaw nawala ka ng walang kabuluhan at wala kang mapapala. Huwag kang lalapit. Ibaba mo ang kutsilyo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Asyang, makinig ka kay Ding Xuan. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Sir? Totoong mahal kita? Nagkamali ba ako? Igapos siya. Opo, Sir, hindi ba nangako ka sa akin? Nangako kang pakakasalan mo ako? Xuan Er, anong gagawin natin sa kanya? Ilayo niyo muna siya. Ilayo na iyan. opo, Tara. Paano naman ako? Bumalik ka muna sa loob ng kwarto. Hintayin nating matapos ang gulo na ito. Salamat po, madam. Lapastangan. May itatanong ako sa iyo. Magsalita ka, anong meron sa inyo ni Asyang? 3 taon na kaming magkarelasyon. 3 taon? Inilihim mo ito sa akin sa loob ng 3 taon. Natakot po akong hindi kayo pumayag. Siyempre hindi ako papayag. Anong klaseng tao ba siya? Mabuting tao po si Asyang. Napakahusay ng palabas na ginawa ni Asyang ngayon. Nananakot na tatapusin ang sarili. Matagal na niyang pinlano ito. Ma, totoo po ang nararamdaman niya para sa akin. Totoo? Totoo bang pinipilit kanyang pakasalan siya? Hi? Fanner, ang labo mo na. Ano bang kulang kay Ding Xuan? Maayos ang pamilya niya, maganda, at magaling magdala ng bahay. Tapos mas pipiliin mong sumama sa mababang klaseng taong iyon. Ma, lalaki rin ako. Kailangan ko rin ng dignidad at kailangan ko rin may humahanga sa akin. Wala ka na talagang pag-asa. Magkaprobatan na tayo. Paano mo babalak ayusin ang kaso ni Asyang? Hindi ko po alam. Bigyan mo siya ng pera, palisin mo siya, at hinding-hindi na siya dapat makatapak pa sa bahay ng mga Yang. Ma, hindi niyo pwedeng gawin iyan. Nangako akong papakasalan ko siya. Papakasalan siya?
Sa paanong paraan mo naman siya papakasalan? Kailangan niyang umalis? O baka ikaw ang aalis, mamili ka. Ma, huwag niyo po sana akong pilitin ng ganyan. Bibigyan kita ng isang araw para pag-isipan ito. Bukas sa ganitong oras, dapat ay may sagot ka na. Young Master. Alam kong darating ka para iligtas ako. Nasasaktan ka ba? Young Master? Akala ko ay ayaw mo na kay Aishang? Hindi mangyayari iyon. Young Master, umalis na tayo. Layasan na natin ang pamilya Yang at pumunta sa isang lugar kung saan walang sinumang nakakakilala sa atin. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan, may pera naman ako. Ang mga perang binigay mo sa akin dati, naipon ko lahat iyon. May naipon kang pera? Oo, sapat na iyon para mabuhay tayo pansamantala. Pero paano si Mama? Young Master, puno ka ng mga pangako na mahal mo ako dati, kasinungalingan lang ba ang lahat ng iyon? Siyempre hindi. Sige, kung ganoon ay isama mo na ako, umalis na tayo ngayon din. Sige, aalis na tayo. Saan ka pupunta? Mahal kong anak. Ma, ako. Madam, sinabi ni Young Master na isasama niya ako at magsisimula kami ng sariling buhay? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Siya ba o si pamilyang Yang? Ma? Nagkamali po ako. Young Master, anong sinasabi mo? Hindi yan ang sinabi mo kanina. Asyang? Sa atin? Itigil na natin ito. Ititigil? Young Fan, nakalimutan mo na ba ang lahat ng sinabi mo? Batang Ginang, nanalo ka na. Asyang, walang nanalo sa atin? Halos masira mo na tayong lahat. Oo. Nawala ako sa tamang pag-iisip na pinilit ko pa ang mga bagay na hindi naman para sa akin. Madam? Patawad po. Batang Ginang? Patawad? Ngayon alam mo nang nagkamali ka. Alam ko na po. Kung alam lang ni Inay ang kalagayan ko ngayon, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan kahit wala na siya. Ako? Aalis na ako. Siyang, Young Master, mag-ingat ka po. Noon, naging lito ang isip ko. Pumunta ka sa dambana at lumuhod. Hanggat wala ang pahintulot ko, huwag kang tatayo. Schwanner, sa pamilyang ito, alam kong nahirapan ka. Ayos lang po, Ma. Maaayos din ang lahat. Tumaas na naman ng 30% ang kinita natin ngayong buwan. Schwanner, magaling talaga ang iyong mga diskarte. Iisa naman po ang ating pamilya. Tikman niyo po itong bagong dating na tsaa. Pumunta sa probinsya si Fanner para mamili ng mga gamit. Pabalik na rin siguro siya. Opo, Matapos ang mga nangyari, naging matanda na siya sa kaniyang pag-iisip. Schwanner, ang swerte namin na ikaw ang nagpapatakbo ng bahay na ito. Ma, isang pamilya po tayo. At kapag maayos ang pamilyang Yang, maayos din po ako. Sa wakas ang ating pamumuhay, ay nasa maayos na ring kalagayan. Ma, ang mga darating na araw po, ay mas gaganda pa.